Una po, ang kahandaan sa pagtanggap ng pagpapala. Lilitin. Ang kahandaan sa pagtanggap ng pagpapala. So dahil nag-said kami na, we assume we can, but we never plan for it. Ulitin ko ito na umulit. Pag-isipan nyo, anong gagawin nyo pag yumaman kayo? Kasi pag hindi, magiging masapobre kayo yung lahat. Pag hindi mo natin pinagandaan pagyaman natin, yayamak tayo. Pag natin pinagandaan yung pagkasensa natin, we will look down at people. Samuel will be the baby. Hannah should be the mother, not baby. Samuel will be the baby, the first prophet of Israel. The one who will anoint the first two kings of Israel. The one who will anoint the man after God's own heart, who will become the king. She has to be Hannah, never baby. So God is preparing us for greater blessing. God is preparing us. We're not preparing ourselves. God is preparing me for greater blessing. We need to guard our heart. Sabi ng Proverbs, guard your heart. Guard your heart. Sabi ng Jeremiah, guard your heart, for all the issues of life came from the heart. Guard your heart. Heart is deceitful above all things. Guard your heart. But kaya natin ang puso natin. Who was paying us? Ungrateful, provocative, insulting, at satisfied. Alam niyo po, kung maaari ang puso ni Belina, siya dapat ang tao na nagkokostol kay Hannah. Huwag ka magkalala, kita, aagabeluhin, kaya ito sa ito. Nakabila ng blessing niya, ginamit niya yung blessing na pakitulto. Kung paano siya ng sitwasyon, wala, ang kasi lang ginawa. Kaso pinagpaanasan ng Diyos, hindi nakita yung pagpapala. Ang nakita niya, yung meron si Hannah, nawala siya. Hindi nakita yung meron siya, nawala siya. So, in respect, sinasal siya pala siya. Yung pagpapala niya, hindi siya ginamit para itulong sa kapwa, ginamit siya para ipagpapala. She should not be the mother of the first prophet of Israel. You agree? She should not. It has to be someone with his God. God's way, one who cleaves on God, one who will hold on to God, one who will never turn his back or her back to God. Hannah was a good strategy. And he was put to the test. Should Hannah fail, maybe God will find another one. But it has to be somebody who would be a mother for me. Mother for God. God had to prepare Hannah for a Samuel. And you think that God also is preparing us for the best thing? Good is nothing, it's better, it's possible, and best is expected. So, each of one deserves the best of God. So are we going to take a challenge? Or we settle for the ordinary to the good? Ngayon, I want the best from you. Not the best of my company. Not the best of this world, but the best of you. I want that. Paano ako lasagin ang ganahan ng Diyos sa pagkakaloob ng ating kahilingan? Ang ganahan ng Diyos sa pagkakaloob ng ating kahilingan. Alam mo si Dapor, hitik na hitik po yung mga pulong sa bunga ng mangga, pero bawal sa atin. Pwede mahulong, tatapunin mo, pero yung pwede kita siya. So, pero kung sa takwan, hindi nga marunong sa takwan sa gabi, ayaw mo rin sa madaling araw. Ayaw kukuha ng walang nakakaalam. Kahit may camera ang hindi ka makita. Tapos, pinagkukwento ka sila talaga, mga wala natin. Pinagkukwento nila, parang nakakuha yung pagka. Ganun sila makuha. Pero bawal sa talaga. Kasi lang siya, bawal sa kulit. Pwede kang kumili, pero yun nandun, it was meant to be for this place. Sa Diyos ko, hindi ganun. Walang mag-display. Everything is made for our enjoyment. Thank you so God.
Everything that God has made was created. They were created for our enjoyment. Hindi, nadala ko yung mga bata na yung laruan natin kaparati, bawal-lawakan. Marunong yan kasi. Diba? So, pag ginawa ng bata yung laruan na nagawa nila sa kanay. Oo, nag-sanitizer pa. Kaya na, pwede na maglaro. Kasi mahal yan eh. So, hindi tayo gano'n. Kung hindi tayo laruan, di ba rin maswila ng anak namin? Kasi para sa akin, iba sa center of play. Pero tayo pinili na ba play? Pero tayo pinili na tatlaro. Ang gusto po, everything that God has created was for our enjoyment. They were for our enjoyment. So, ang Diyos, hindi pwedeng magsalita ng sobra ka na. Bakit po? Kasi hindi siya nagkukulang. Okay? So, ako po pwede magsalita ng teka, sobra na yan. Bakit po? Kasi natatakot ako. Baka kulang eh. Huwag na bibigyan ng alawang. Tama na yan. Bakit po? Kasi may buffer ka eh. Hinahanda mo yan para sa ibang pangailangan. Okay? Pero, in as much as it depends on you, gusto mo ibigay. Kasi, dalawa naman yung pagbibigyan. So, gusto mo ibigay na aso, nag-save ka for the future. At Diyos, hindi pwede magsalita na sobra na. Bakit po? Hindi siya nagkukulang. Kaya nga sabi ng dating tita rin sa language ng Jesus, whatever you desire, it shall be done for you. That's your joy, my people. Diba? Kaya nung handaan ba na pag hinahinan ka na, may tataw pa, may pabakot pa. Hindi kahit na kayo ng kain sa ating matera nyo. Sige na, hindi na yan. May pakain na, may pauwi ka pa. But, important siya din ka. Ang Diyos, pag bibigay ngayon, sige na, hanggang kaya mo. Then, take some so you can give others as well. Kapag bibigay ka pa sa pinakaya tayo, nabusog na, may papalot pa. Ano sabi natin? Sobra na po. Sobra na puso. Diba? Pero kung kumain ka na, nabusog ka naman, at ikaw yung nangihingi ng papalot, sobra ka na. Kung sabi nung may bahay, sobra ka na. Sabi may bahay eh. Grabe, grabe ko eh. Talaga, yung language, L-A-V-I-S-A, talaga sa worship, sobra siya. Sobra. Kung tayo pumayag na sakto lang, it was not meant to be that way. Hindi pwede sakto lang. Ang sakto, okay, ito, qualifier natin. Ang sakto, yung damdamin ko. Hindi yung tinatanggal ko. Yung tinatanggal ko, laging kulang yan. Kasi ang Diyos, meron pang gustong ibigay. Kaya na, kailangan ayos ako. Pero as far as my heart is concerned, whatever I receive from the Lord, which is the best from Him, sakto sa akin. Sakto. Kaya wala akong nagsako eh. Wala akong nagsako, pero may nagsako sa Diyos. I'm-expecting sakto from Him. Because I know Him. I know God. Minsan po, generosity ka. When we are generous, yun po yung nagtatakda kung paano naman magiging generous ang Diyos sa bawat isa. Ang ating Diyos na nagpupula ng ating bagay ay bukal ng mabubuting bagay. Nasisiyahan kung ating nakakangkaan ang ating kahilingan at ito po ay nagiging kagalaan ng Diyos sa bawat isa. If you abide in me, if you abide in me, and my word abides in you. So those are the two. If you abide in me, my word abides in you. Ask me. Kung ikaw ay nasa akin, saan natin tayo na sa'yo, tumingin ka. To your heart's desire, I will give it to you. That's your joy, may be in the highest. Sama-sama po tayo po. Tayo po ay tinawag sa pagpapala, dito po tayo nakasalahan. Ang lahat ng ating pinagpapasalamat ay paligulad lang. Sabi ng awit, there is more. Kung hindi man patuloy na magsasabi ng puso para sa tawag pag-ugal at sa kinakito. May mga mananampalataya po na nakakaranas ng pagkabalang sa katuparan ito sa kanyang buhay. Dahil ang pagtugon nila sa sitwasyon at ayon sa kanyang kalooban at kaliwag na kaduduran. When we are trying to be tested, let us respond according to the will of God.
Amen?